Kasama natin si Ahmed Al-Kuzay para sa higit pang pananaw. Si Ahmed Al-Kuzay isang political consultant sa Kuzay Associates. Salamat sa pansama mula sa Manama, Bahrain. Hindi ito unang pag-atake ng Iran sa Bahrain o Kuwait at baka hindi rin ito ang huli. Paano tumugon ang Bahrain sa mga pag-atake? Bukod sa mga opisyal na pahayag ng pagkondena sa mga ginawa, hindi kami natutuwa sa mga nangyayari. Gayunpaman, kailangan naming sabihin ang katotohanan na hindi tumigil ang mga pag-ataking ito. Mula nung ika-28 ng Pebrero hanggang ngayon, humina lang ang mga ito, pero hindi sila tumigil. Sa mga nakaraang linggo, muli silang umatake sa Bahrain at Kuwait. At mula noon, wala silang nagawang malaking pinsala maliban ngayong araw at isang katulad na insidente sa isang gusaling tirahan 2 linggo na ang nakalipas. At ano ang kailangang magbago dito para magsimulang gumawa ng mas matinding aksyon ang Bahrain o baguhin ang paraan ng kanilang pagtugon sa mga pag-atake ng Iran? Hindi madaling sabihin. Ang buong rehiyon, pati na rin ang rehiyon ng Gulpo ay hindi matatag. Dahil sa ilang mga katotohanan, kabilang na ang kawalang katiyakan ng internasyonal na posisyon laban sa mga nangyayari sa Gulpo laban sa Iran. At syempre, sa totoo lang, hindi rin ako kampante sa MOU. Hindi malinaw ang mga kondisyon nito. Hindi malinaw kung paano ito ipapatupad, pati na rin kung ano ang talagang nabubuklod dito. Dahil nakita natin na ang mga paglabag ay hindi naman nagbago ang kalikasan bago, habang at pagkatapos ng pagpirma ng MOU. Para naman ang mga tao sa kalsada sa Bahrain, ano ang naririnig natin mula sa kanila? Ano ang kwento o naratibo doon? Hindi ito kaaya-aya. Kailangan nating maging tapat dito. Hindi masaya ang mga tao. Hindi sila masaya sa mga Iranian. Hindi rin sila masaya sa kalagayan ng mga bagay-bagay na yon. Siyempre, tulad ng kahit anong populasyon sa mundo, kapag may kawalang katiyakan sa mga nangyayari ngayon, magagalit talaga ang mga tao. Hindi pa rin nauunawaan ng mga tao ang nangyayari dito. Naalala natin noong nakaraang linggo nang simulan ng mga Iranian ang bagong propaganda na nagsasabing Gulf ang magbabayad sa pinsala. At pagkatapos ay sinundan yon ng pagbisita ni Marco Rubio sa Bahrain, kung saan tiniyak niya sa mga opisyal ng Gulf na wala sa mga binanggit ng mga Iranian ang mangyayari. Sa panahon ng kawalang katiyakan, di magiging masaya ang mga tao hanggat di nila nauunawaan ang nangyayari. Ikuwento mo sa akin ang pagbisita ni US Kalihim ng Estado Marco Rubio noong nakaraang Biyernes. Tama iyon. Ang pagbisita ay kasunod ng pagpirma ng MOU. Kasunod ito ng patuloy na pag-atake ng mga Iranian sa rehiyon. Hindi lang sa Gulpo, pinag-uusapan din natin ang Lebanon at Israel, pati na rin ang mga katiyakan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbisita ay upang maiparating ang tamang imahe sa mga opisyal ng Gulpo na hindi lahat ng binanggit ng mga Iranian, lalo na, ay mangyayari, opisyal o napagkasunduan. Karamihan sa mga nabanggit, kung hindi man lahat, ng mga Iranian nitong mga nakaraang araw ay pawang propaganda lamang na kailangang ibenta sa mga lokal na Iranian at sa kampo ng pro-Iran sa rehiyon. At bilang isang nasa iyong posisyon, ano sa tingin mo ang mga susunod na hakbang? Ano ang maari naming asahan na makita sa maikling panahon at pagkatapos ay sa mas mahabang panahon? Matagal na naming pinag-uusapan sa I-24 News English na walang mangyayaring hindi opisyal o obligado. Ibig ko sabihin, kung MOU ang pinag-uusapan, may paggalang tayo, pero wala namang obligasyon o estruktura na nagsasabing may mangyayari ngayon. Dahil kahit na pumirma ng MOU, pagkatapos pumirma ng MOU, nakikita natin na walang nagbago. Kung pag-uusapan ang pangunahing bahagi ng MOU tulad ng pagtatapos ng hidwaan at mutual na paggalang, wala namang nangyari sa mga ito. Pati na rin ang mga parusa at mga ari-arian, wala namang nadurusa dahil dito. Ang mga Iranian sa rehiyon ay gusto nilang makita na maayos ang kanilang mga nasanksyonan, maging ito man ay pondo o kahit ang pagluwag sa kanilang mga embargo. Pinag-uusapan natin ang pagtanggal ng blockade, pero hindi ito nangyari.
Ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, ang mga proxy, wala talagang nangyari na nagdadala sa atin sa iisang direksyon lang at yon ay panibagong paglala ng tensyon. Salamat Ahmed Kuzay sa iyong opinyon at pagsama ngayon.